Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah, talambuhay ng mga sahaba. At tinatalakay nga natin si Thumama bin Uthal na nahuli na siya ng mga sahaba. Nahuli siya ng mga sahaba nung papunta siya ng Makkah. At iginapos siya ng mga sahaba doon sa poste ng Masjid an-Nabawi. So, maaaring itong si Thumama nga. Kasi tapos na yung Hudaybiyah. So, hinuli pa rin nila kasi maaaring nakita nila na mayroong dahilan para arestuhin si Thumama. Kung bagay ginawa dito ng mga sahaba, parang ganun din katulad ginagawa ng mga sundalo, police, law enforcement kumbaga. O, dadaan ka malapit sa Madina, tapos meron kang armas, tapos hindi mo mapaliwanag yung sarili mo, sino ka ba o ano ka ba. So hinuli siya. At bilang pinuno nung kanilang grupo, baka siya na lang yung natitira, itinali siya doon sa poste ng masjid. At nung nandun na siya nakagapos, pagpunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong yung mga sahaba, "Atadruna man nakhadtum, nakikilala ba ninyo kung sinong inyong naaresto o inyong nahuli?" So sabi ng mga sahaba, la ya Rasulullah. Hindi o sugo ni Allah, hindi rin nila kilala. Hada Thumamatu bin Uthal al-Hanafi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nahuli ninyo na yan si Thumama bin Uthal al-Hanafi. So maaaring yung mga sahaba narinig na nila yung pangalan na yun. At hindi na niya kailangan pa ipaliwanag kung sino yun, tao na yun. Hindi niya kailangan paliwanag masyado. So sabi niya, "Faasinu asara." Gawin ninyong mahusay ang pagkakabihag sa kanya. Ibig sabihin, tratuhin niyo siya ng maayos. At ito, pagkatapos ito ng Hudaybiyah, di ba, marami nang nangyari. Yung Badar, Uhud, Khandak, at iba't iba pa. At nakita na doon kung paano trinato ng maayos ng mga sahaba yung kanilang mga bihag. So, alam na nilang gagawin, insyaAllah. Thumma raja'a alayhi salatu wassalam ila ahlihi. At umuwi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At bago siya umuwi, sinabi niya, "Ijma'u ma kana indakum min ta'amin wab'athu bihi ila Thumamah bin Uthal." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipunin ninyo yung kung anumang pagkain na matitipon ninyo at dalhin ito kay Thumamah bin Uthal. So talaga, kumbaga, trinato din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng trato na nababagay sa kanya bilang pinuno ng Banu Hanifa. So marangal din yung pagkakatrato sa kanya. Nakagapos siya sa poste. Pero yung pagkakagapos sa kanya, kumbaga, maring nakaupo naman siya doon, hindi naman siya tinotorture eh. O ano pa man, nakagapos siya. O pwedeng nakatayo rin naman. Na mas mainam naman kaysa doon sa nandun siya sa piitan. Kumbaga. So, inilagay siya doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pang maaring dahilan dito, sabi nga ng mga scholar, sinadya talaga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa masjid siya maigapos nang sa gayon makita niya yung ginagawa doon ng mga Muslim. Sala, pagbabasa ng Quran at iba pa. Mga pag-aaral at iba pa. Thumma amara binakatin an tuhlaba lahu fil gaduwi warruwah. At tagutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagatasan daw ang isang babaeng kamelyo para kay Thumama sa umaga at hapon. Biro niya may gatas pa siya. Fresh milk. Wa an yukaddima ilayhi labnatuha. At yun nga, ibibigay nga sa kanyang gatas nito.
Waqad tamma dhalika kullahu qabla an yalkahu rasulu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Yun nga, bago pa man siya daw kausapin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito muna yung pinaramdam niya kay Thumama na pinahalagahan siya. Pinapakain, pinapainom, kumbaga, hindi siya tinatrato na katulad ng iba pang mga bihag. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqbala ala Thumama yuridu an yastajrijahu ilal Islam. At pumunta na nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya upang, ito nga nababanggit, yastadrij. Naalala ninyo ito, yastadrij, istadraja, istidraj, para dahan-dahanin siya patungo sa Islam. Dahan-dahanin na ipapakilala sa kanya ang Islam. Sa mga ilang araw pang nakagapos doon si Thumama. Hanggang sa kinausap na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ma'inda kaya Thumama?" O anong masasabi mo ngayon, Thumama? Waqala indi ya Muhammadu khairun. So sumagot si Thumama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong mabuting sasabihin, sabi niya. Sabi ni Thumama. So si Thumama, nakilala na niya kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, fa in taktul dadamin. Sabi niya, kung papatayin mo ako, ang papatayin mo ay tao na mahalaga ang dugo niya, kumbaga. Yung dugo niya mahalaga, kumbaga. Yung royal blood siya. Ibig sabihin, pag pinatay mo ako, may mangyayari. Kumbaga, hindi ako basta-basta mapapatay lang. May mangyayari. Wa in tunim ala syakirin. Pero kung magiging mabuti ka, ay naging mabuti ka sa isang tao na mapagpasalamat. Kumbaga itong paraan ng pananalita na ito, nakikipagdegosasyon na si Thumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayusin mo yung pakikitungo mo sa akin. Kumbaga, kasi para sa kanya naman yun, magiging pabor sa kanya yun. Ayusin mo ang pakikitungo sa akin. Huwag mo akong papatayin. Yun naman gusto niyang sabihin. Kumbaga, pinapaganda lang niya yung pagkakasabi na hindi siya nagmumukha na nakikiusap. Diba? Magkaiba yung dating Baka sasabihin mo, diba? Ayusin mo yung trato mo sa akin, huwag mo papatayin. O kung ganito yung pagkakasabi, magkaiba yung dating, diba? So dito parang may otoridad. At si Thumama nga bilang pinuno ng Banu Hanifa, ganito nga rin talaga siya magsasalita. Hindi nakakapagtaka na ganito siya magsasalita. Yan kaya din sinabi ni Thumama, wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. At kung gusto mo naman ng kayamanan, sabihin mo lang, hingiin mo lang at bibigay sa iyo ang anumang gusto mo. So parang sinasabi dito ni Thumama, di ba? Magbabayad ako ng ransom, huwag ka mag-alala. Pinapaganda niya lang yung pananalita Ganito naman yung pinuno magsalita. Kumbaga, nagsasalita sila ayon sa kung anong epekto na gusto nilang mangyari. Tingnan mo si Donald Trump. Talo naman siya sa Iran Pero makapagsalita siya, kala mo sinong nanalo, ano pa man. Kumbaga, may karangalan yung kanilang paraan ng pananalita. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmaini ala halihi. Tagal din pala niya doon. Iniwan daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 2 araw. Doon sa kanyang kalagayan na yon. 2 araw siya doon na nakagapos. Yu'talahu bit-ta'ami wasyarab. Na binibigyan siya ng pagkain at inumin. Wa yuhmalu ilayhi labnun naqati thumma ja'ahu faqala ma indaka ya Thumama. So doon sa sinabi ni Thumama na yon, hindi sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, ganun din, hindi ka naman oo lang ng oo Bilang pinuno, hindi ka basta-basta ng oo. Maaring planado na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun. Na
Palalayain din niya bandang huli. Magiging mabuti din siya kay Thumama. Hindi niya papatayin si Thumama, pero hindi siya sumagot doon sa unang pag-uusap nila. So ngayon bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos yung 2 araw. Dahil nga lahat naman binibigay ng magandang trato kay Thumama. Pagkain, inumin, gatas. At nagtanong uli siya, maenda kaya Thumama? O ano ngayon Thumama? Anong masasabi mo? Kumbaga, meron ka bang bagong sasabihin? Sabi ni Thumama, laysa indi illa ma qultu laka min qabl. Wala na akong iba pang sasabihin liban na lang sa kung anong sinabi ko sa iyo noon na naunan, 2 araw ang nakalipas. Fa in tunim ala syakirin. Kung ikaw ay magiging mabuti ka sa isang tao na mapagpasalamat. Wa in taktul dadamin. At kung papatayin mo ako, papatay ka ng tao na mataas ang dugo o mahal ang dugo. Wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. At kung gusto mo naman ng pera, sabihin mo lang at ibibigay sa iyo ang hihilingin mo. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idha kana al-yawm at-tali ja'ahu faqala ma indaka ya Thumama. Sa pangatlong pagkakataon pinuntahan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sunod na araw na. Sumunod na araw at tinanong niya muli si Thumama, anong masasabi mo o Thumama? Yun din, sabi niya ni Thumama, hindi makulto laka. Yun lang, yung sinabi ko na sa iyo. In tunim ala syakirin. Kung magiging mabuti ka, naging mabuti ka sa taong mapagpasalamat. Wa in taktul dadamin. Kung papatay ka, pumatay ka ng tao na mataas ang antas ng dugo. Wa in kunta turidul mal, ataytu ka minhu matasya. Kung gusto mo ng yaman, ibibigay ko sa iyo ang anumang gustuhin mo mula rito sa mga yaman na ito. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa qala atliku Thumama. Nilingon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba at sabi niya, palayain ninyo si Thumama. Palayain na ninyo si Thumama. Fafakku wathaqahu wa atlaku. At kinalagnan nila yung pagkakagapos sa kanya. Sumaring lubid, yung ipinanggapos sa kanya o kadena. At kinalas na nila yun at pinalaya siya. Gadara Thumama tu Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mada hatta balaga naklan fi hawashi al-Madinah. So nung kinalagan siya, umalis siya kagad. Wala siya sinabi. Ikaw ba naman, di ba? Pagkakataon mo na yun para makatakas. Hinayaan na lang din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahabat. Basta dumire-diretso siya lumabas. Dumire-diretso siyang lumabas ng masjid. Hanggang sa makarating daw siya sa isang puno ng dates sa may dulo ng Madina. Layo na nilakad niya. May ilang kilometro din niya. Basta wala nang lingon-lingon. Kumbaga, lumabas na siya. Baka tumakbo pa siya palabas. So malapit na raw siya dun sa Baki. Kariban minal Baki. Dun sa may doon lang pala siya banda sa may sa may sementeryo. Fihi maun anaka rahilatahu endahu. So doon sa kanyang pag-alis, may nakasakay na rin pala siya ng kamelyo. So baka binigyan din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masasakyan. So tumigil siya doon sa may dulo ng Madina, sa may kumbaga lampas lang ng Baki. Yung Baki, ito yung sementeryo doon. Sementeryo. Malawak yun. At meron dong tubig na doon siya bumaba. Banda doon. Meron dong parang bukal.
Watatahara min maihi paasana tuhurahu. At mula doon sa tubig na yon, parang naghilamos, ganun. Parang nagwudu, ganun. Para siyang nagwudu. Thumma adrajahu ilal masjid. Pero pagkatapos siyang gawin yon, pagkatapos siyang tumigil doon sa dulo ng Madina, bumalik naman siya ng masjid. Bumalik naman siya ng masjid. Malaya na siya. Pwede mo siya. Dumiretso na doon sa kanila. Umuwi na siya ng Riyadh. Kumbaga, pwede na. Famain balagahu hatta waqafa ala mala minal muslimin. Nang nandun na siya, nakabalik na siya, naabutan niya yung grupo ng mga Muslim na nandun sa masjid. At sabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So nagsyahada siya. Ganun-ganun lang. Wala nang kaartehan, wala nang kaek-ekan, wala nang cheche-boreche. Simple lang na pagsasyahada. At sinaksihan ito ng mga Muslim. Thumma tajaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ito, tumungo siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung grupo na naabutan niyang una, wala doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pumunta siya pagkatapos ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maring una niyang ginawa yun, di ba bumalik siya, di ba? So gusto niyang malaman ng mga Muslim na nag-Muslim na siya. At gusto niyang makaharap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din kasi di ba, makikita siya ng mga sahaba babalik. So magtataka sila bakit siya bumabalik. Pero ngayon nilinaw niya, nag-Muslim na ako, kaya ako bumabalik dito. At hindi na siya, kumbaga pagdududahan. At pagpunta niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Muhammad, wallahi, ma kana ala dhahril ardi wajhun, abgadu ilayya min wajhik. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa kay Allah, walang pagmumukha nino man ang pinakakamuhi-muhi sa akin sa mundong ito, liban pa sa pagmumukha mo. Galit na galit siya talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang mukha na pinakakinamumuhian ko sa mundong ito, liban na lang sa pagmumukha mo. Walang mukha na mas kinamumuhian ko, liban sa pagmumukha mo. Waqad asbaha wajhaka ahabbal wujuhi kulliha ilay. Pero ngayon, ang mukha mo na ang pinakakamahal-mahal sa akin. Ang mukha mo na ang pinakakamahal-mahal sa akin. Wa wallahi, ma kana dinun abgadu ilayya min dinik. Sumpa kay Allah, wala nang ibang relihiyon na mas kamuhi-muhi para sa akin, liban pa sa iyong relihiyon. Fa asbaha dinuka ahabbal dini kullihi. Pero ngayon, ang relihiyon mo ang pinakakamahal-mahal na relihiyon para sa akin. Wallahi, ma kana baladun abgada ilayya min baladik. At sumpa kay Allah, walang anumang bayan ang mas kamuhi-muhi sa akin kaysa sa bayan mo, yung Madina. Fasbaha baladuka ahabbul biladi kulliha. Pero ngayon, yung bayan mo, yun na yung pinakakamahal-mahal sa akin sa mga bayan. Thumma irtadafa kailan laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Famalladhi tujibuhu alay. Sabi nito, Mama, meron ako mga napatay na mga kasama mo. So ano ang gusto mong gagawin ko? So yung talaga, no? Yung tao na nagtatoba, yung tao na nagtatoba, alam niya na kapag nakagawa siya ng kasalanan, kung ano man yung nasagasaan niya, kailangan niyang babayaran, no? Papalitan. Diba? Kaya nga nabuo yung mga kondisyon ng tauba, diba? Kabilang sa kondisyon ng tauba, yung magsisisi ka. Pagsisisihan mo yung ginawa mo. Tapos ititigil mo talaga yung ginagawa mo na yun. Tapos kung meron ka mang karapatan na nasagasaan, babayaran mo yun, yung karapatan na yun. Kung nakapatay ka, ito sa kalagayan nito, Mama,
So inihiling niya na malaman anong gagawin sa kanya. Papatayin din ba siya? O magbabayad siya ng anong tawag doon? Yung blood money, hindi ya. Magbabayad ba siya noon at iba pa? So tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalam, at sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadriba alayka ya Thumama. Diba ito rin yung sinabi ni Yusuf alayhi salam doon sa mga kapatid niya, la tatriba alaykumul yawma. Walang paghihiganti sa inyo sa araw na ito. So ganun din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Walang paghihiganti sa iyo o Thumama. Fa innal islama yajubbu ma qablahu. Dahil tunay ng Islam ay bumubura sa anumang nauna rito. Ang Islam ay bumubura sa anumang nauna rito. So, ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawad ka na ni Allah. Kaya pinatatawad ka na rin namin. Pinatawad ka na ni Allah, kaya pinatatawad ka na rin namin. Diba nangyari talaga ito, no? Parang yung kalagayan nga ni Wahshi, di ba? Napatay niya si Hamza, may iba pa siyang mga napatay na Muslim, tapos kalauna nag-Muslim siya. Tapos ito si Thumama, ganun din. Yan nga, kumbaga sa araw ng paghukom sa kabilang buhay, kabilang talaga sila doon sa, kumbaga sa sobrang kaluguran ni Allah sa nangyari sa kanila, o matutuwa si Allah sa kanila, tatawa si Allah sa kanilang kalagayan. Tatawa si Allah sa kanilang kalagayan. وَبَشَّرَهُ بِالْخَيْرِ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ بِإِسْلَامِهِ. At pagkasabi nun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbigay sa kanya ng magandang balita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga itinakda na ni Allah na kabutihan para sa kanya dahil sa kanyang pagbumuslim. Panbasatat asariru Thumama, at naging maliwanag yung mukha ni Thumama at sinabi niya, Wallahi, lausibanna minal musyrikina ad-afa ma asabtu min ashabik. Sasabi niya, sumpa kay Allah, pipinsalain ko rin ang mga kuppar katulad ng higit pa. Sumpa kay Allah, pipinsalain ko rin ang kuffar ng higit pa sa pamiminsala ko sa inyo, ng ilang doble. So gusto ni Thumama na para mapagbayaran yung kanyang kasalanan, gagawa siya ng mabuti para sa mga Muslim. At mainam nga ito. Mainam nga ito. Kaya nga yung hadith, di ba? What bi sayyi'ata alhasanatu tamhuha. Sundan mo ng kabutihan ang kasamaan na nagawa mo, at ang kabutihan na ito na ginawa mo, pagkatapos mo makagawa ng kasamaan ay bubura doon sa kasamaan na ginawa mo. Bubura. Yun ang magbubura. Mabuting ginawa mo pagkatapos mong gumawa ng kasamaan. Bahagi ng iyong tauba. Kasama ng iyong tauba. So dito may kita natin, nauunawaan ni Thumama yung pagbabalik loob kay Allah. Na dapat gumawa ka rin ng mabuti pagkatapos mong gumawa ng kasamaan. Katulad ng nangyari doon sa isang sahaba. Nabanggit ito ni Sheikh Uthman al-Khamis doon sa yung paliwanag doon sa hadith. Yung sundan mo ng kabutihan ang nagawa mong kasamaan. Meron daw sahaba lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron daw siyang nasalubong na babae. Na hindi naman niya kaano-ano, hindi niya asawa. Tapos hinalikan niya raw yung babae. Hinalikan niya yung babae. So ganun din, katulad ginagawa ng mga tao ngayon, hinalikan niya. Tapos di nagsisi siya. Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsumbong siya na may nasalubong daw siya babae, hinalikan niya. Hindi sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos sila magsala ng asar, nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaan na yung lalaki kanina, yung nagtatanong? Sabi ng lalaki, taas siya ng kamay. Sabi niya, ako yun, sugo ni Allah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsala ka ba? Sabi niya, opo, nagsala ako kasama ninyo. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na yung kabayaran nun. Kumbaga, napatawad na ni Allah sa pamagitan ng sala na ginawa niya. Siyempre, kasama nung kanyang
pagtatawba. Kumbaga, nagsisi siya doon sa ginawa niya, nagtawba siya. Tapos pagkatapos ito, dumalo siya sa sala at gumawa siya ng mabuti. Yun yung kabayaran sa kanyang masamang nagawa. Wala siya kailangang special na gagawin. Kaya ngayong hadith na yun, dalil din na yung sala ay magiging dahilan na mapapatawad din yung ating mga kasalanan. Kaya wag katatamaran ng tao yung sala. Wag katatamaran ng tao ang sala. Kahit yung mga sunnah na sala, lalo na yung mga rawatib, yung mga witir, halimbawa, so, mainam na pagsumikapan niya yan. Kasi, ang tao palaging nagkakamali, di ba? Nagkakasala. Pero yung mga sala na palagian niyang ginagawa, halos hindi na nga natin napapansin yun, hindi na natin iniisip yun eh. Basta sala lang tayo ng sala. Pero, kapatawaran pala yun sa ating mga kasalanan, alhamdulillah. So, ganun lang. Kumbaga, ganun lang kasimple magpatawad si Allah. Wala nang kailangan pang mahabang seremonya. Wala nang kailangan pang mahabang seremonya. So sabi niya, Wallahi, lausiban na minal musyrikina ad-afa ma asabtu min ashabika. So pa kay Allah, pipinsalain ko yung mga kuffar ng mahigit pa sa doble ng pinsala na dinulot ko sa iyong mga kasama. Wala ad-anna nafsi wa sayfi wa mammaiya fi nusratika wa nusrati dinik. At sumpa kay Allah, baga, isasakripisyo ko ang aking sarili, gagamitin ko ang aking sarili, ang aking espada, at ang lahat ng aking mga kasama para sa pagpapatagumpay sa iyo at pagpapatagumpay sa iyong relihiyon. Kumbaga, ito na rin yung bay'ah ni Thumama. Alhamdulillah. Namanata na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagamitin kong lahat ng aking lakas para sa iyo at para sa iyong relihiyon. Alhamdulillah. Di napakalaking tulong nito talaga. Ni Thumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na nalaman natin, buhay pa pala si Thumama nung lumitaw si Musaylima al-Kadhdhab. At malaki ang kanyang naitulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban kay Musaylima al-Kadhdhab na kanyang kababayan. So hindi niya sinunod yung kanyang kababayan, alhamdulillah. Dahil tunay naman siya talaga na nag-Muslim, alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.